hindi kami we date to marry. So kumbaga kabaliktaran, marry to date. Ang Good morning everyone! Happy and blessed Saturday sa ating lahat. So, kumusta na po kayong lahat? I miss you all. So, nowadays hindi na tayo nakakapag-upload ng every other day. So, ang last kong vlog ay yung halal versus haram. Kasi nga tayo ay ngayon, Ramadan month. So, about Islamic tradition muna tayo, Islamic tradition or culture, pero hindi na tayo nakakapag-upload kasi na busy na ang inyong lingkod. So ngayon ay Sabado, so today is pang 24th day of Ramadan fasting. So alhamdulillah, smooth lang ang takbo ng fasting natin. So as usual lang naman, normal lang naman din ang routine. So yung dati kong routine na nagtatrabaho, so ganito pa din yung ko. At saka busy tayo ngayon kasi dahil ako ay nag-aaral ng online. So yun ang pinagdadasal ko na sana ay matapos ko para nagsisikap tayong mag-aral para sa bright future natin. So ganoon naman talaga habang meron tayong buhay at may mga chances pa tayo, so kailangan natin na mag-learn ng learn something new. Learn something new in my life. Kanta na yun ha. So ngayon ako ay magtatrabaho kasi kahapon busy ako kahapon. Pero multitasking pa rin tayo kasi habang ako ay nag-aaral, nag-a-answer ng mga dapat kong ansiran or mga assessments. So, ang ginawa ko, habang ako ay nasa harap ng computer, nasa gilid ko din yung aking cellphone para suportahan ko naman ang mga vlogs ninyo. So, ganun lang talaga. So, ngayon, dahil wala pa si Daddy Abdullah, so malakas yung natin. Malakas ang boses natin na nag-intro kasi pag nandito si Daddy Abdullah, medyo naging awkward na din ako na mag-vlog pag nandito siya kasi nga hindi na siya sumasali sa sa vlog. Seldom na lang siyang makaka-join sa aking vlog. So, yun lang. So, siguro ang i-continue ko yung halal versus haram kasi yung halal naman hindi lang naman tinutukoy doon sa pagkain lang. So, mamaya mag-share ako ng kunti lang naman kasi patapos na yung Ramadan. So, at least meron din naman akong ma-share ng kahit kunti lang sa buwan ng Ramadan. So, sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at saka nakakamiss talaga pag hindi na nakapag-vlog. So pag pag talagang parang passion mo na ang pagba-vlog, kahit anong mangyari, kahit gaano kahigpit ang schedule natin, magba-vlog pa din tayo. So yun lang, kasi ako magtatrabaho baka maabutan ako ni Daddy Abdullah, hindi pa ako nakapag-start. Ang hirap ng nasira yung tripod ko na isa. Yung ginagamit ko.
Ay! Sakit na ng paa natin. Ang sakit na paa ko. Ako lang pala ang masakit ng paa. Sometimes kahit pinipilit natin na maging mas bata tayo sa ating mga edad, pero wala talaga. Minsan lumalabas na talaga yung ebidensya. Ako ngayon, ang sakit ng ko, ang sakit ng mga talampakan ko, sakit ng binti, ang bewang, ang shoulder. Pero pag medyo makaluwang-luwang ako ng time, mag-visit ako doon sa aking orthopedic. Lalo na't nag-fasting tayo. So, kumbaga yung lakas natin. Yung lakas natin ito, parang limited kumbaga. Pero sa awa naman ng Diyos, alhamdulillah, nakaka-survive din naman tayo. Binilisan ko kasi parating na si Daddy Abdullah. At na niya to, ipa-file niya doon sa So gusto ko naman pag na-file niya yung malinis, makintab na. Kaya binilisan ko kasi meron na naman siyang dalang panibago. Kaya yun. Ay, ko. Saan na ba yung pampunas ko? Ang hirap ng nang walang tripod. Yan, against the light tayo. Okay lang yan. Okay lang yan against the light. So, continue tayo doon sa ating topic na na halal versus haram. So, sabi ko kanina, hindi lang para sa pagkain yung tinatawag na may halal. Ang meaning kasi ng halal ay yung purity. Yun ang meaning ng halal. Saka yung haram naman ay opposite ng purity. So, sa Islam, yung yung isang example ko yung yung mag-asawa, boyfriend and girlfriend. So sa Islam po, wala pong long-term relationship as a girlfriend and boyfriend kasi po haram po yung mag-date na haram yung mag-date na hindi pa naikasal. Kaya sa amin kasi hindi kami we date to marry. So kumbaga kabaliktaran, marry to date. Ang tradisyon naman ng Islam. So pag nagdi-date ka ng boyfriend and girlfriend, haram po 'yan. Kasi 'di ba sa pag girlfriend and boyfriend merong mga kissing, yakap-yakap sa mga katawan, ganon. So hindi po 'yan, bawal po 'yan sa Islam. So kung sasabihin naman, paano 'yan, mag-asawa ka agad na hindi naman magkakilala, ganon. So, ang lahat na yan ay si Allah na ang bahala. Pagka ganon. So, kumbaga, kailangan lang talaga ng malalim yung ating paniniwala, malalim yung ating belief, yung faith natin, ganon. Kami din ang asawa ko, parang mabilis lang din kami noon. Inasikaso ka agad yung marriage. Noon hindi ko pa yan naiintindihan kasi nga nung nag-meet kami ng asawa ko, hindi pa ako Islam noon . Hindi pa ako Islamic believer noon. Kaya yun. So isa yun sa isa sa example. Tapos pag halimbawang syempre yung mag-asawa, normal lang naman talaga yan na may mga intimate tayo
sa asawa natin. So, pagkatapos mag-make love, ang mag-asawa sa Islam ay kailangan po talagang kailangan pong halimbawa sa gabi, tapos madaling kumbaga madaling araw or sa gabi, so hindi na pwedeng maligo, maghugas lang ganon. Pero pagka umagahan niya, first thing in the morning, kailangan po talagang maligo. Hindi po pwede kung nag-make love kayo tapos hindi kayo naligo, hindi po talaga pwede kasi sa nalalaman ko sa turo ng aking asawa din sa loob ng bahay, kailangan talagang malinis muna sa umaga bago ka mag tawag yan, sala. Ang sala kasi sa amin ay prayer. So meron kaming prayer na tinatawag sa umaga na Fajr prayer. It means morning prayer po yan. So nagdidepende yan sa sikat ng araw, sa sunrise. So kagaya ngayon, so mga 5:18 ng madaling araw, kaya maaga akong gumising kasi nagpe-prepare ako ng pagkain kasi nga mag-fasting. Pero kung hindi naman Ramadan day, yung normal lang, ganun pa rin ang gising namin, pero hindi na kailangan na mag-prepare ng pagkain kasi hindi naman fasting. So back to normal yung oras ng time. Oras na pagkain namin, oras ng time. Sorry. Tapos, basta ang importante, malinis lang talaga yung katawan sa araw-araw. Kasi pag husband and wife kasi hindi yan iwasan, meron talagang intimate na nangyayari. So kailangan lang malinis. So hindi po pwedeng walang ligo-ligo. Malamig man yan maghanap ka talaga ng paraan para malinis ang katawan. Ang tawag niyan, kumbaga sa malalim na dalisay. So tapos pagkatapos ng prayer, dapat malinis din na gagawa ka ng gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Magluto tayo ng pagkain natin, mga foods natin. So kailangan malinis na tayo. Hindi lang yung kamay, kailangan ang buong katawan ay malinis. So ganun po sa Islam. So baka sabihin niyo na napakahirap naman gawin yan. Pero pag nakasanayan mo na, lang naman yan pasanayan. Pag nasanayan mo na, okay lang naman, wala namang problema. So yun as of now, yun lang siguro muna ang mai-share ko about halal. So, siyempre, pag sinabing halal, purity. So, ang opposite niyan ay yung haram. So, yung haram ay something na nakakasira sa ating katawan. Yung something na magbigay ng harm sa ating katawan. So, wala namang tinuturo ang Panginoon natin, the Almighty God, si Allah. In Korean, in Arabic kasi Allah. So, Arabic po kasi yung Allah, in English, yun ang Almighty God. So, ganun. So, kasi marami nagsasabi bakit ang God daw ng Muslim ay Allah. So Arabic po 'yan. So Arabic Allah, in English naman ay God Almighty or Lord o kung ano pa diyan ang mga tinatawag. So ganun lang po 'yan. So ano pa ba 'to, may naisip ako kanina, biglang nawala, ayan, nag-loading na tayo. So yun lang siguro as of now yung ma-share ko kasi baka hahaba na naman itong aking vlog. So mag-continue ako mamaya, baka panibagong vlog na naman kasi ayaw ko na sobrang mahaba na vlog kasi nakakasawang panoorin, ang tagal-tagal matapos, tapos napapagod din kayo. Kaya syempre nag-iisip din ako sa mga viewers ko na hindi sila mapagod kasi alam ko vlogger tayong vloggers tayong lahat, tapos mom pa tayo, plain housewife or working moms, mga ganon. So, kailangan din natin, marami tayong oras, busy din tayong lahat. So, naintindihan ko po yan lahat. So, kaya, sinisikap ko na maikli lang yung magiging vlog ko. Pero kung mahaba naman, wala din naman problema. Nasa sa atin naman kung panoorin natin o hindi. Marami naman tayong mga paraan dyan. Kung paano manood. Kagaya sa ginagawa ko, pag sobrang busy ako, wala, nagpi-play lang talaga ako. Pero, kahit nagpi-play lang ako, or nakikinig lang ako, or minsan minumute ko kasi kung nag-aaral ako ganyan, hindi pwedeng minsan nataon na nagpe-pray ako, minumute ko yan, pero naka-play po yan till the end at kasama na lahat dyan ang mga harang. So tayo ng harang kasi pag sinabi natin sa English palagi yung kumpleto yung harang, mga ganon. May narinig kasi ako na bawal po daw yan kay Lolo Whitey kasi kumbaga madi-disqualify daw yung ewan ko kung gaano katotoo, kaya hindi ako nag-i-English na kumpleto harang, ganon, kaya yun. So pag nanonood ako, kumpleto harang talaga yan palagi. Kahit naka-play lang yan,
Kasi yung trabaho ko palakad-lakad ako, ganyan. So, hindi ko mapanood talaga ng ano. Pero pag nagkaroon din naman ako ng time, nanonood din ako ng mga vlogs ninyo na pinapanood ko talaga. Tapos, pag na-timingan, napaglapit ko sa cellphone, medyo interesting yung topic, ayan, nagpapahinga ako ng konti at nanonood ako ng vlog at nagko-comment ako ng ayon sa topic ng inyong vlog. So, ganun lang po yun. So, ayan, ang dami ko na napahinto na ako. Siguro, kung hindi ako nahinto, hanggang naka 3 washing machine ako, ayan na nga eh.